um, pre, yung follower ni Jesus na hindi nagpe-pray is a powerless Christian. 'Di ba? Wala siyang lakas. 'Di ba? Kaya doon lang tayo huhugot ng kalakasan at kapayapaan sa Lord. Na imagine mo, sobrang dami mo ng pinagdadaanan, pero may kapayapaan ka. Knowing that God is in control. Amen? Ayan. Ano pa? Ano pa yung pwede natin gawin? So, sunod ay, syempre, pag-aralan yung mga salita ng Diyos. Ituon ang puso sa kanyang pangako. Diba katulad nung Isaiah kanina, hindi ako iiwan, hindi pababayaan mo. So, kapag nagpe-pray ka, i-remind mo na parang si Moses. Di ba Lord, di ba sinabi mo sa Isaiah 41:10, ako ay hindi mo iiwan, ni pababayaan. Di ba? Kaya tuon mo yung puso mo sa kanyang mga pangako. Itutok mo doon sa, Lord, ito yung pangako mo. Pinangahawakan ko, Lord. Alam ko, ikaw ay promise keeper. Ikaw ay totoo sa iyong mga pangako. Kaya nagtitiwala ako sa iyo. Kaya very important na pag-aralan mo yung mga salita ng Diyos. Diba? So, kaya lagi namin tinatanong kung sino pa yung walang Bible, magsabi laang, dahil padadalhan namin kayo ng Bible. Dahil isa yon sa advocacy namin ng PWD Fellowship. Advocacy natin. Diba na ma-share ang gospel sa kahit kanino may nangangailangan. Diba? Eh, doon nga sa hindi nangangailangan, gusto nating i-share. Eh, doon pa kaya sa gusto ng Bible, di ba talagang papadala natin yun para sa glory ni Lord. Diba? At si Lord naman ang nagpo-provide eh. Kaya wala tayong excuse, di ba? Amen? So, sino pa ba ang walang Bible dyan? Thumbs up nga or taas ang kamay? Kung may wala pang Bible? Ayan. Brother Debo, wala pang Bible? Okay, sige. Message mo ako at kung anong version ng Bible at mapadalhan ka namin. Okay? Mer, me, Praise God. Brother Lance, Brother Yes Lance, po. meron naman. Kaya lang, yung CP niya na iba, di ko malaman kung bakit punit. Di, Okay. kulang No siya. problem, bro. Oo. Kulang siya. Okay lang yun. Nagbibigay kami ng gano'n. Basta kailangan mo ng Bible. Yung iba nga, may Bible sila tapos nabasa ng baha o ng ulan. Bigyan Hmm. natin niya kasi para matuloy-tuloy yung basa niya. Sige, Sige, Brother salamat. Debo. Thank you. Salamat. Yan. Praise God. Sige, so basta magsabi lang kayo at padadalhan kayo. Dahil mahalaga kayo sa amin. Di ba? Ayan. So, ituon lang ang puso sa pangako ng Lord. Diba? Paano mo i-claim yung pangako ng Lord kung hindi mo alam? Diba? So, kailangan magbasa tayo. Okay, and then, makisalamuha sa kapwa mananampalataya. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Diba? Katulad ng ginagawa mo ngayon. Nagbe-fellowship tayo. Diba? Magpapalakasan sa pananampalataya. We encourage one another. We inspire one another. Diba? I'm sure napanood niyo yung kay Brother Jeff. Ba, hindi ba kayo na-inspire? Di ba kayo na-encourage? Di ba ganun tayo? Sa praise report, di ba kayo na-encourage? Di ba napakasarap na tayong lahat na may mga pinagdadaanan, may kapansanan, nakikita natin yung mga ipagpapasalamat natin. Di ba nakikita natin yung mga blessings araw-araw ng Lord? Di ba kaya napakasarap na makisalamuha sa kapwa mamanampalataya dahil lumalakas ka. Di ba doon sa kanilang mga patotoo sa bilang kabaitan ng Lord sa kanila. Na despite sa kanilang mga pinagdadaanan, sa ating mga pinagdadaanan, buhay na buhay ang Diyos. Di ba? Buhay na buhay sa kanila, sa ating lahat. Di ba na makita mo pa lang at mapagpapasalamat talagang praise God talaga. And
maliit, malaki, lahat yon ay para sa Diyos. Diba? We have a big God. Kaya lahat ng yon talagang sa Panginoon. Amen? Kaya tuloy lang na makapag-share kung hindi man dito sa inyong respective church, di ba? Makipagsalamuha kayo para maka-encourage at ma-encourage din kayo. And syempre, sunod doon yung ibahagi yung patotoo. Katulad ng ginagawa natin kanina. Di ba? Nag-praise report tayo. So maging inspirasyon tayo sa iba. Okay, si Brother Ronson, yun. Constipation nung nakaraan, pinag-pray natin lahat. Ngayon, nakaraos na, di ba? So, sabi ko nga, ramdam na ramdam ko siya dahil hindi ako makarelease ng regular. Di ba? Ngayon, kailangan ko pa i-colonoscopy. Pero I'm so happy with my brother Ronson na nakaraos na siya. Di ba? Thank you, Lord. And tayo, maging masaya lagi tayo para sa ating mga brothers and sisters na na-encounter nila si Lord sa mga pagkakataong yun. Diba? At magpatotoo tayo sa ginawa din ni Lord sa buhay natin. Kahit hindi dito sa PWD Fellowship, kahit sa mga pamilya natin. Diba? Oy, ate, kuya, nanay, tatay, ganito yung ginawa ni Lord, pinag-pray ko. Diba? O, binigay ni Lord. Or, binigyan ako ng kalakasan. Binigyan ako ng kapayapaan. Praise God. Thank you, Lord. Diba? So, ibahagi natin sa mga kakilala natin, sa mga, kahit sa social media, diba? Sa mga friends natin, encourage. Diba? Dahil yun ang nagpapabigay sa atin ng kalakasan, ang purpose ng buhay. Diba? Marirealize natin, kaya pala ako buhay pa ngayon. Hindi pa tapos si Lord. May mission pala ako ngayon. Diba? Yung kahapon, yung sa check-up, may mission pala na i-encourage pala dapat si tita ko. Diba? Na nangihina. Diba? So, alam mo yun. Hindi naman sa magyayabang ka, pero ang pinagyayabang mo ay yung kapurihan ng Lord. Diba? Sabi nga, diba sa Bible, ang pwede lang nating ipagyabang ay yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Diba? Na praise God sa kahinaan natin, ito ang ginawa ni Lord. Nang walang-wala na ako, ito ang ginawa ni Lord. Diba? Nang sobrang hina ko, ito ang ginawa ni Lord. Ganun lang, diba? And yung patotoo mo, kahit bali-balik ka rin yun, ay maikikwento mo. Kahit pa makalimutan mo yung Bible verse, pero yung nangyari sa buhay mo na patotoo, ay hindi sigurado hindi mo makakalimutan dahil ikaw yun. Story ni Lord sa buhay mo yun. Diba? Kaya i-share mo. Diba? Ibahagi mo sa kapwa mo. Amen? Ayan. Siyempre, ano pa? Ano pa yung mga hakbang na pwede natin gawin? Magtiwala sa oras ng Diyos. Diba? Trust God's timing. Minsan, Lord, bigay mo na sa akin to. Lord, pagalingin mo na ako dito. Lord, ibigay mo na yung aking mapapangasawa. Diba? Lord, pagalingin mo na ako sa karamdaman na ito. Or ilutin mo na ako at nakapag-ano na ako. Or Lord, bigay mo na yung trabaho na minimigay ko. Magtiwala sa panahon ng Lord. Dahil, laging sapat ang kanyang biyaya. Sabihin mo nga, laging sapat ang kanyang biyaya. Diba? Kaya trust God's timing. Diba? Naalala niyo yung illustration natin dati? Dun sa Lord, sana bigyan mo ako ng car para makapag-car na ako. Diba? 7 years old ka pa lang, bibigyan ka ba ni Lord ng sasakyan? Kung makabangga ka, wala ka pang driver's license. Diba? So, ano hindi natin yung timing ni Lord na handa na ba nga ba ako? Diba? Dahil lalahanan natin, lahat ng blessing ay may kasamang responsibility. Diba? Binigyan ka ng bahay, kala mo ba hindi mo lilinisin yan? Hindi ka magbabayad ng bill, ng kuryente, ng internet, ng tubig. Diba? Ipag-pray mo na maging handa ka rin doon sa blessing ni Lord. Diba? Kung ikaw ba ay nakakatakbo na, patuloy ba na gagawin mo yung mga pinagagawa ng Lord sa iyo? Diba? So, pray mo na maging handa ka. Ako, diba? Ganun din.
pag-pray na, Lord, sana handa ako. Diba? At wag akong kung pinagaling ako ni Lord, tapos punta naman ako sa bungee jumping, sa mga skydiving. Alam mo yun, kung di madali rin ang buhay ko. Pero alam ni Lord yung what's best for me. Sabi nga ni Sister Diona Tanchi, hindi pa tayo, kumbaga, we don't have what we need because we don't need it yet. Hindi pa binibigay ni Lord dahil hindi pa natin kailangan sa ngayon. Dahil alam niya, ang plano niya sa atin. Kaya tayo, magtitiwala tayo sa timing. Hindi pa ako pinapagaling ni Lord dahil may purpose pa siya. Hindi pa niya ako pinagagaling sa sa karamdaman ko dahil mayroon pa siyang plano. May purpose pa siya. May layunin pa siya. At laging sapat ang kanyang biyaya para sa amin. Amen? Ayan. So, syempre, meron tayong, bago tayo magtapos at pumunta sa ating breakout, meron tayong pangwakas na paalala. Closing reminder. So, unang-una, syempre, ang Diyos ay hindi kailanman lumiliban sa ating buhay. So, dun sa mga hindi alam yung lumiliban, uma-absent sa ating buhay. Lagi siyang kasama natin. Okay? So, basahin nga natin lahat. Ang Diyos ay hindi kailanman lumiliban sa ating buhay. Ayan. Ano pa? Siya ang ating kalakasang, pag-asa at katatagan. Okay? Amen. Thank you, Brother Michael. So, siya ang ating kalakasan, pag-asa at katatagan. Amen. And then, syempre, number 3, magtiwala sa Kanya araw-araw. So, magtiwala lang sa Kanya araw-araw. Alright? So, yun. Basahin natin. Magtiwala sa Kanya araw-araw. And syempre, bago tayo magtapos, merong basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Okay, isa pa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Isa pa. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Amen. So, alalahanin natin yun. Diba talagang kung hindi mo nakuha sa una, sabihin mo uli. Diba parang nagsasaulo ka? Parang sinasabihan mo, parang nakaharap ka sa salamin na pinaalalahanan mo ang sarili mo na ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo. Diba sabi nga, diba sa Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Diba? So, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya focus lang tayo dun sa pangangailangan natin at hindi dun sa wants natin. Sana meron akong ganito. Tingnan mo kung ano ba yung kailangan sa araw na ito. Ngayong sitwasyon ito. Kailangan mo lang naman pagkain, bahay, diba, clothing, malamig. So, alalahanin mo kung ano yung mga basic needs mo. And surely, sigurado ako at nandito pa tayo. At lagi tayo pinoprovide niyo. At ang biyaya niya ay laging sapat para sa atin. Amen? Alright. So, excited ka na ba sa breakout room na pagkikwentuhan mamaya? Sige, pray muna tayo. So, Father God in heaven, thank you, Lord, sa napakagandang paalaala ng inyong mga pangako sa amin na kami ay hindi nyo iiwan ni pababayaan sa anuman sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin na kayo ay kasama namin. At kayo ang eksaktong nakakaalam ng aming sitwasyon. Even yung aming katawan, yung mga cells namin, anuman yung kulang, anuman ang sobra, alam nyo, Lord, yung lahat ni bilang ng buhok namin, Lord. Alam na alam nyo ang bilang, Panginoon. Kaya ipinagkakatiwala namin sa inyo, Lord, ang aming mga buhay, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na kayo ay sapat, Panginoon. Sapat ang inyong biyaya.
para sa amin, sa araw-araw, Panginoon. Kaya pinaalalahanan niyo kami, Panginoon, doon sa dasal na Our Father, give us this day our daily bread. Panginoon, help us to live day by day, Panginoon, na umasa lang sa inyo, O God. In Jesus' mighty name. Na ma-remind kami, Lord, na kami ay hindi niyo pinababayan, na lagi niyong sinasamahan, lagi niyong iniingatan, lagi niyong minamahal, Panginoon, at lagi niyong iniingatan sa bawat oras. Kaya isinusurrender namin, isinusuko namin, Panginoon, ang buhay namin sa inyo. At bigyan kami ng kalakasan at kapayapaan, Panginoon, sa aming mga puso, knowing you are in control, and you are at work in our situation. Thank you, Lord. We ask this, we give thanks, praises, and glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Thank you, Lord. So, syempre, Thank you bago po, tayo Lord. magpunta sa ating breakout rooms,